Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1951 hanggang Kabanata 1960. Kabanata 1951. Sa sandaling ito, si Haring Yetian ay may iisang layunin sa isip, patayin si Yehan. Yetian Wang, gusto niyang ang binatang ito na nagparamdam sa kanya ng sakit at pagkatalo, ay ipadala sa ika-18 na palapag ng impyerno. Ang umahalo na mabangis na aura ay mabaliw na inilabas sa katawan ni Yetian Wang. Sa digmaang ito, alinman sa iyo ay mamamatay o ako ay mabubuhay. Patuloy na humakbang si Yehan, ang kanyang aura ay lumitaw ding mabangis at mabaliw. Espada ng Emperador, lumabas. Bigla, isang espada na tila yari sa ginto ay tinawag ng marahas na Haring Yetian. Ang espada ng Emperador, may alingaw-ngaw na hanggat may aura ng Emperador, ang espadang ito ay maaaring umunlad ng walang hanggan, at umunlad na ito sa puntong isang imperial na armas ngayon. Bukod pa rito, si Yetian Wang ay nagsanay din ng sining ng Emperador at naunawaan ang Emperor's Sword Intent. Idagdag ang espada ng Emperador na ito, hindi ko alam kung gaano siya kakilakilabot sa sandaling ito. Sa itaas ng kawalan, si Yetian Wang ay may hawak na gintong espada ng Emperador, na parang isang marahas na Emperador. Hawak ang espada ng Emperador, handa na niyang patayin ang mga karaniwang tao sa mundo sa sandaling ito. Mamatay. Nang magalit ang Emperador, ang buong mundo ay tila naapektuhan. Ang umuungal na tinig, na may dala ng nakakatakot na puwersa, ay tumago sa kawalan sa sandaling ito, na nagnanais na poksain si Yehan gamit ang isang espada. Ikaw na nagtatago sa ilalim ng kaliskis na ito ay hindi makatataka sa wakas ng kamatayan. Walang kabuluhan, isang mahiwaga at nakakapangangilabot na kapangyarihan, kasunod ng pag-alog ni Yehan sa espada, ay agad na binalot si Yetian Wang. Ito ay ang kapangyarihan ng magandang kapalaran, at kaya nitong patayin ang kaluluwa ng isang tao. Ano pa kung si Yetian Wang ay may baluti upang protektahan ang kanyang katawan? Ano pa kung mayroon kang espada ng Emperador? Kaya ba niyang protektahan ang kanyang kaluluwa? Boom! Sa sandaling iyon, nang maramdaman ng lahat na ang nakakatakot na banggaan ay magsisimula na, ang nakakagulat ay biglang huminto si Yetian Wang sa kawalan, kalahating lumuhod sa kawalan, na may suot na gintong baluti ng digmaan, at may hawak na gintong espada ng Emperador, parang nahuhulog siya sa kamatayan, at ang mga patak ng pawis ay nahulog na parang ulan. Sa sandaling ito, ang matinis na hiyaw ay nagmula sa bibig ni Haring Yetian sa isang nakakagulat na paraan. Ang kanyang mukha ay naging baluktot sa isang iglap, at ang mga matang iyon ay tila sesubog. Gotcheng, Chuzi, tumigil. Sa sandaling ito, ang mga makapangyarihan ng 12 bulwagan ng universo ay nagalit, at ang pamimilit ng 8 semi-banal na makapangyarihan ay ganap na inilabas, at nanginginig ang kawalan. Ang mga nakakatakot na semi-banal na makapangyarihang ito ay naghahatid ng isang nakamamatay na suntok kay Yehan. Kasama ako, Liu Qinggai, walang sino man ang makakahawak sa kanya. Sa susunod na sandali, ang puwersa ng pamimilit ni banal na Haring Qinggai ay ikinulong ang kawalan, ganap na ikinulong ang kapangyarihan ng 8 semi-santo. Nakita ito, ang mga mata ng mga makapangyarihang tao na nagulat sa sandaling iyon ay nagbago ng isa-isa. Banal na Haring Qinggai, masyadong mapangahas ka. Gayunpaman, habang inilabas ang kapangyarihan ni banal na Haring Qinggai, ang Panginoon ng banal na palasyo, na tahimik ng matagal, ay lumitaw sa harap ni banal na Haring Qinggai na parang teleport. Ang pamimilit ng banal na hari sa katawan na iyon ay biglang inilabas, at nakipagtalo kay Greenleaf Holy King. Nakita ito, ang mga kutis ng mga nakapaligid na makapangyarihan sa plaza ng Yaoqi ay lubos na nagbago, at nagmadali silang pumasok sa kawalan ng isa-isa, at umatras sa malayo. Yetian Wang, ngayon, aalisin ka sa listahan ng mga hari sa langit. Ang mabaliw na intensyon ng pagpatay ay inilabas mula sa katawan ni Yehan sa panahong ito. Ang kanyang espada ay itinaas na sa itaas ng kanyang ulo, at gusto niyang patayin si Yetian Wang gamit ang isang suntok. Ang mga pagbabago sa nakapaligid na mundo ay hindi naaapektuhan si Yehan. Sa sandaling ito, kaya lang niya gusto niyang patayin si Yetian Wang at pakasalan si Yeqing, hindi siya karapat-dapat.
Ang eksena na ito ay nahulog sa mga mata ng mga makapangyarihan sa 12 bulwagan ng universo, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ngunit sa sandaling ito, napakadali para kay Yehan na patayin si Haring Ye. Maliban na lang kung ang banal na hari ay kumilos, kung hindi, imposible siyang iligtas. Bata, tumigil ka. Lahat ng makapangyarihan sa 12 palasyo ng Chencon ay nagulat. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pulang figure ang nagmula sa kawalan sa likuran ni Yehan, at ang nakakagulat na espadang iyon ay handa ng tumagos sa katawan ni Yehan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay nagparamdam sa mabangis na aura sa puso ni Yehan na mas nakakatakot. Bigla siyang lumingon at tumingin sa mukha na malapit na sa kamay. 10 milyong kattais ang nagparamdam sa kanya na imposibleng mahulog magpakailanman. Kabanata 1952. Tawa. Ang espadang iyon ay direktang tumagos sa dibdib ni Yehan, at ang dugo ay dahan-daang umaagos. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Yehan na ang kanyang puso ay tinusok ng espadang ito, at isang bungkos ng dugo ay hindi mapigil ang sumabog mula sa kanyang bibig dahil ang tanging taong tumusok sa kanya ay si Ye Qing, ang kapatid na babae na wala siyang magagawa. Ang eksena na ito, ang sandaling ito, ay tumigil sa kawalan. Ang bungkos ng dugo na sumabog mula sa bibig ni Yehan, at direktang tumama sa magandang figure na nakasuot ng pulang damit, maging ang mga sulok ng kanyang bibig ay nadungisan ng dugo ni Yehan. Hawak ni Ye Qing ang espada at tiningnan lamang si Yehan ng ganoon. Ang kanyang espada ay nakatusok pa rin sa dibdib ni Yehan sa sandaling ito. Ang dugo ay umaagos kasama ng katawan ng espada at nagtipon sa isang maliit na agos ng tubig na umaagos pababa hanggang sa maabot ang gilid ng hawakan. Ang posisyon ay nagparamdam sa kanyang mga kamay na puno ng dugo ni Yehan, at mula sa espada, naramdaman niya ang malakas na tibok ng puso ni Yehan. Sa sandaling ito, si Ye Qing ay tulala. Parang narinig na niya ang ganitong uri ng tibok ng puso noon, at tila ang tibok ng pusong ito ay sumama sa kanya sa isang hindi malilimutang panahon. Sa madaling salita, ang tibok ng pusong iyon ay nagparamdam ng pagkalito sa orihinal na walang pakialam at tahimik na mga mata ni Ye Qing. Nagkamali ba siya sa espadang ito? Bakit ganoon na lamang ang katotohanan ng pakiramdam na iyon? Saan niya nakita ang malungkot na mukha na ito? Bakit nasasaktan ang kanyang puso kapag tinitingnan niya ang kalungkutan sa mukha na ito at ang sakit sa mga matang iyon? Kuwit-kuwit, isa-isa, bakit sumili sa isipan ni Ye Qing na nagparamdam ng mas pagkalito sa kanyang mga mata? Sa sandaling ito, naramdaman niyang nasasaktan ang kanyang puso na parang tinutusok ng karayom. Bilang mga banal na babae ng Yaoqi, ang kanilang mga katangian ay manipis, at bukod sa mga tunay na sugat, maging ang pag-ibig, ay hindi sila kayang magparamdam ng sakit. Gayunpaman, ang sakit na dumarating sa sandaling ito ay nagparamdam kay Ye Qing na parang sisibog na siya. Bigla, si Ye Qing ay biglang umatras, ang kanyang mga mata ay nalilito at nag-aalala, ang espada ay nakatusok pa rin sa dibdib ni Ye Qing. Sa kawalan, si Yehan ay nagpanatili pa rin ng galaw na iyon. Ang espada na nakataas sa itaas ng kanyang ulo ay hindi nahulog mula sa simula hanggang sa huli. Isang kakilakilabot na sakit ang nagmula sa kanyang puso. Ang sakit ay 10 beses na mas masahol pa kaysa sa sugat na ito. Sa buhay na ito, hindi kailanman naisip ni Yehan na isang araw, sasalakayin siya ni Ye Qing. Sa buhay na ito, naisip ni Yehan na lahat ng tao sa mundo ay sasaktan siya, ngunit si Ye Qing, na sumama sa kanya sa lahat ng paraan, ay tiyak na hindi. Sa buong buhay na ito, naisip ni Yehan na kaya niyang saktan ang lahat ng tao sa mundo, ngunit kaya niyang saktan lamang si Ye Qing, ang kapatid na babaeng sumama sa kanya mula simula hanggang sa huli. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang babaeng naisip niyang hindi siya sasaktan, at hindi niya sasaktan, ay nagbigay sa kanya ng nakakasakit na espadang ito. Ang espadang ito ay mas nakakatakot kaysa sa espada ng sinuman sa mundo. Kahit na sinasaktan lamang nito ang katawan, nakakasakit ito sa puso ng lubusan. Sa sandaling ito, ang mundo ay tila naging medyo tahimik. Ang mga banal na hari at semi-banal na makapangyarihan na nasa bingit na ng mga espada ay huminto, at ang kanilang mga titig ay nakatingin sa kawalan na nakakuha ng atensyon ng lahat. Yehan. Tiningnan ni Qinggai Shengwang ang eksena na ito, ang kanyang mga mata ay nagbago, ang batang iyon, bakit hindi siya lumaban? Para sa isang babaeng ikakasal na sa iba, sulit ba ito? Para kay Yehan, walang tanong kung sulit ito o hindi, dahil ang kanilang mga buhay ay magkakaugnay. Kung si Ye Qing ay mamamatay, hindi maisip ni Yehan kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa makatuwid, wala siyang magagawa sa kamag-anak na ito na kasama niya mula noong siya ay bata pa, ni hindi rin niya kaya.
Ang salitang pag-ibig ay mas nakakatakot kaysa sa matalas na espada sa mundo. Bumantong hininga si Julie Dawista, at ang mga tao sa buong mundo ay tahimik sa sandaling ito, na tumitingin sa binatang may mga sugat na kumalat sa kanyang buong katawan. Alam mo, gamit ang lakas ni Yehan, madali niyang harangan ang espada ng Tianyin Saintes kanina, at hindi man lang mahirap na patayin siya. Gayunpaman, pinili ng kabilang panig na manatiling tahimik. Ang mga hindi kayang sumalakay ay hindi kailanman gagamit ng espada sa kanilang buong buhay. Yehan. Mahigpit na hinawakan ni Yan Yulan ang kanyang espada, nanginginig ang kanyang puso. Sa sandaling ito, mayroon siyang pagnanais na patayin si Ye Qing gamit ang espada, dahil lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanya, ngunit sa huli, sinaktan niya ang binatang handang saktan sina Yao Qi at Chen Kun 12 palaces para sa kanya. Kabanata 1953. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa ginto, Qin Wu daw, bakit noong una, hindi ka kasing lubos ng pagmamahal ng iyong alagad? Ang malamig na puso ni Wan Chengruoxi ay bahagyang lumuwag, at si Yehan sa sandaling ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-ibig. Isang kaunting paghanga, ang banal na Tianyin na nakasakit sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng kaunting inggit. Dahil, mayroon siyang lalaking handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Anong isang taong lubos ang pagmamahal, muli ko siyang napalampas. Sa malayong kawalan, ang mga mata ng babaeng Kang ay kumislap. Ang binatang nagpanatili ng kanyang mga galaw ay karapat-dapat na maalog ng sinumang babae sa mundong ito sa sandaling ito. Maging para sa kanya, sa sandaling ito, mayroong isang bahagyang kaguluhan sa kanyang puso. Pagmamahal, ito ay hanggang lamang. Ang mapuputing mukha na iskolar ay hindi naapektuhan, sa kanyang mga mata, ang mga interes ay higit sa lahat. Kuwit-kuwit, bata, sulit ba ito? Sa langit, pinanood ni Sacred King Qinggai si Yehan na umungal. Para sa babaeng ito, nasaktan na niya sina Yao Qi at ang 12 palasyo ng langit at kun, at maaaring mawala pa ang kanyang sariling buhay. Ngayon, nahuhumaling pa rin siya dito. Nakarinig nito, lahat ay bumantong hininga sa kanilang mga puso. Walang umaasang ang paligsahang ito sa pagitan ng mga henyo ay magiging ganito sa huli. Amitabha, nagsalikop si Buddha kasyapan ng kanyang mga kamay, yumuko, at bumulong. Ginoo, hindi ito sulit. Kahit na mawala na ito magpakailanman, huwag mamuhay sa sakit at kalungkutan. Tuldok-tuldok panipi. Ang tinig ni Yehan ay medyo namamaos, at tiningnan niya ang babae na nakasuot ng pulang damit sa kabilang panig. Sa kanyang mga mata, mayroong isang mahinang mayroong hamog kung hindi ko gagawin ang ginagawa ko ngayon, pagsisisihan ko ito sa hinaharap. Sa panahong iyon, kahit na mayroon akong kapangyarihan upang mamuno sa mundo. Paano kung ako ang numero 1 sa mundo? Hindi ko pa rin may tatago ang mga taong pinakamamahal ko. Sa tabi. Ang mga salitang ito, na may malalim na pagmamahal at kalungkutan, ay nagparamdam sa mga tao sa mundo na magtanong sa kanilang sarili, natatakot akong hindi nila ito magagawa. Ang Panginoon ng banal na palasyo ay mukhang kalmado. Kahit na ang kilos ng binata ay gumalaw sa kanyang puso, ngunit dahil ginawa na niya ito, hindi na siya makakapagbalik. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Ye Qing, na nasa kalagayan ng pagkalito, ay nanginginig. Sa sandaling ito, tila ang isang matagal ng puwersa ay handa nang masira ang isang uri ng mga gapos, na nagparamdam sa kanyang mukha na lubos na namutla. Gayunpaman, ang mga salitang yumantig sa kanya ay pamilyar ngunit kakaiba, at hindi niya ito mahawakan. Ano ang relasyon ng binatang ito na handang tanggapin ang kanyang espada at hindi lumaban? Tinitingnan si Ye Qing na nalilito at nawawala, si Yehan ay malungkot na ngumiti. Ang kanyang puso ay nasaktan na ng malalim ng espadang ito. Kahit na alam niyang nakalimutan na siya ni Ye Qing, naramdaman pa rin niya ang sakit sa kanyang puso. Ate, alam mo ba? Sa mundong ito ngayon, kaya kung saktan ang sinuman, ngunit, ikaw lang. Sa sandaling ito, ang malungkot na ngiti ni Yehan ay tumatakip sa kanyang mukha, at isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Sa sandaling ito, tumingin siya sa langit, sinusubukang huwag hayaang ang hamog sa kanyang mga mata ay muling magtipon sa mga perlas. Sa sandaling ito, may mga alaala sa kanyang mga mata, at gusto niyang bumalik sa malayong bayan na iyon, na sinamahan ng pamilya na kanyang inaalagaan sa lahat ng oras. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagod, napapagod. Kuwit, sa mundong ito, kaya kung saktan ang sinuman, ngunit, ikaw lang. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam muli ng panginginig sa maisla na katawan ni Ye Qing, bakit? Bakit ganoon ang pakikitungo ng taong nasa harap mo sa iyong sarili? Ano ang utang niya sa sarili? Oh, mayroong isang hindi mapaghihiwalay na relasyon sa pagitan nila. Bakit?
Sa sandaling ito, isang namamaos na dagindong ang nagmula sa bibig ni Yeching. Siya ay nagtatanong, tinatanong si Yehan, dahil wala siyang maalala, at ang espadang iyon ay ang kanyang likas na reaksyon, dahil, si Ye Tianwang, ang hinaharap ay ito ang kanyang asawa, hindi niya hahayaang patayin siya ni Yehan. Dahil, ikaw ang aking kapatid na babae, at gumugol tayo ng mahabang panahon na magkasama. Kahit na hindi tayo tunay na magkapatid, hindi tayo kamag-anak, ngunit mas mapagmahal tayo kaysa sa mga kamag-anak. Alam ko na ikaw, na dating mahinahon, ay palaging gusto kong tawirin ang hangganan na iyon, ngunit iniiwasan ko ito hanggang ngayon, at ngayon, labis akong nagsisisi. Tumingin si Yehan sa langit, ang hamog sa kanyang mga mata ay tila binulag ang kanyang mga mata, at ginawa niya ang kanyang makakaya upang huwag hayaang ang mga patak ng tubig ay magtipon, ngunit sa wakas ay naging mga patak ng malinaw na luha, na umaagos sa mga sulok ng mga templo sa magkabilang panig, kasama ang mahabang buhok, bumabagsak sa langit. Sa sandaling ito, ang binatang tumitingin sa langit, ang binatang puno ng kalungkutan, ang binatang may namamaos at malalim na tinig, ang binatang may pagsisisi, ang kanyang tinig ay tila umuungal patungo sa langit. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan niya ito. Minsan, may pagkakataon siya, ngunit napalampas niya ito. Kabanata 1954. Ngayon, gusto niyang magsikap, ngunit wala na siyang pagkakataon. Gustong-gusto ng tadhana na asarin ang mundo ng labis, hindi nito pinahahalagahan ang taong nasa harap nito, at kapag gusto nitong pahalagahan ito, ang taong nasa harap nito ay hindi na ang taong nasa harap nito. Nagkakamali ka, hindi talaga natin kilala ang isa't isa noon. Nanginginig ang mga labi ni Yeching. Parang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sabihin ang pangungusap na ito. Hindi niya ito kinaya, ngunit kailangan niyang sabihin na hindi niya mahanap ang mukha sa harap niya sa kanyang alaala. Ang sinabi ng binata, wala siyang mahanap na anumang baka sa kanyang isipan. Iyon ay dahil nakalimutan mo na ang orihinal na ikaw ay dapat na si Yeching, hindi ang banal na Tianyin ng Yaoqi. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay dahan-daang napapikit, natatakot siyang siya ay nasa sandali na yumuko siya. Sa isang iglap, nakatingin sa pamilyar na mukha na iyon, naging mahina ulit siya. Junior? Nagsasalita ka ng kalokohan, siya ang banal ng aking fairyland, Tianyin. Sa itaas ng kawalan, isang ekspresyon ng kawalang interes ang sumilay sa kalmadong mukha ng Panginoon ng banal na palasyo. Tianyin, ano pa? Ang alam ko lang ay siya ang taong hinahanap ko. Kahit na baguhin niya ang kanyang pangalan at apelyido, siya pa rin ang pareho. Nakarinig nito, ang mga mata ni Yeching ay nagbabago. Sa sandaling ito, nakikinig sa mga tinig na ito, sino nga ba siya? Hindi ko masasabi ang pagkakaiba. Siya ba si Yeching, o Tianyin? Sa dilim, mayroong isang malabo na alaala sa kanyang isipan, na handa ng punan ang kanyang isipan. Nararamdaman niyang nawalan siya ng isang piraso ng alaala. Ang piraso ng alaalang iyon ay pira-piraso at hindi kayang magtipon ng isang kumpletong larawan. Ate, kahit na ikaw si Tianyin, kung mabubuhay ako ngayon, handa ka bang sumama sa akin? Ang nakataas na ulo ay sa wakas ay yumuko, nakatingin sa pamilyar na mukha sa harap niya, mayroong isang ekspresyon ng pag-asa sa mga mata ni Yehan, bahagyang sinaktan siya ni Yehan, kahit na nasaktan ang kanyang puso, ngunit hindi niya siya sinisisi, dahil nakalimutan niya ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, gusto niyang tanungin ang puso ni Yeching kung gusto niyang sumama sa kanya at iwanan ang maunlad na fairyland na ito ng magkasama. Nakarinig nito, ang palaging nagbabagong mga mata ni Yeching ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pakikibaka. Ang bawat galaw ng binata ay talagang nakahawa sa kanya. Sa ilalim ng normal na mga kondisyon, maaari niyang piliin si Yehan kaysa kay Ye Tianwang, ngunit ang aking babae, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay isang piraso ng basura na maaaring makaligtaan. Ipadala mo ako sa impyerno. Bigla, isang eksena na gamulat sa mga mata ng langit at lupa ang lumitaw sa likuran ni Yehan. Si Ye Tianwang, na halos mamatay sa mga kamay ni Yehan kanina, at halos nakalimutan, ay bumaril kay Yehan. Ang espada ng emperador, na parang gintong kidlat, ay sumabog ng diretso mula sa likuran ni Yehan. Tinutusok nito ang katawan ni Yehan. Isang maigsing distansya gamit ang lakas ni Ye Tianwang, magiging napakahirap para kay Yehan na iwasan ito, bukod pa rito, si Yehan, na nasa kay Yeching sa sandaling ito, ay hindi nag-iingat. Tawa. Ang nakakatakot na espada ng emperador ay tumagos sa likuran ni Yehan at sa kanyang ibabang tiyan. Ganap na tinusok ng espadang iyon si Yehan, at ang nakakatakot na dugo ay agad na umagos mula sa sugat. Yehan.
Nakita ito, isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ng banal na hari ay mabaliw na kumalat sa mundo mula sa katawan ni Qinghai Holy King, ngunit, sa harap niya, naroon ang Panginoon ng banal na palasyo na malamig na nanunood sa kanya, at sa likuran niya, mayroong 8 at kalahating banal na kapangyarihan o, gamit ang ganitong hanay, kahit na gusto niyang gumalaw, magiging napakahirap. Ang eksena na ito ay nagparamdam ng panginginig sa lahat ng tao sa mundo. Sa sandaling ito, 2 espada ang tinusok sa katawan ni Ye Han. Ang eksena na ito ay nagparamdam din ng panginginig sa mga mata ni Ye Qing. Ye Gucheng, hindi ko siya gagalawin, iyon ay dahil siya ay kalahati ng aking buhay, at dapat kang napunta sa impyerno noon pa man. Sa isang iglap, ang nakakatakot na mabangis na kapangyarihan ay sumabog muli mula sa katawan ni Ye Han, at ang espadang nakataas ay sa wakas ay bumagsak sa sandaling ito, na malakas na humiwa patungo sa likuran. Boom! Ang espada ng kahabaan ng buhay ni Ye Han, na parang isang pamalo, ay malakas na humiwa sa katawan ni Ye Tianwang. Sa sandaling iyon, ang nakakatakot na puwersa ay bumangga sa baluti ni Ye Tianwang, na nagdulot ng pagkasira ng espada ng kahabaan ng buhay ni Ye Han sa sandaling ito. At ang mabangis na si Ye Tianwang ay muling itinulak sa ere, ang mga bungkos ng dugo, na parang ulan, ay patuloy na sumabog mula sa kanyang bibig. At ang matangkad at tuwid na baywang ni Ye Han ay tila medyo yumuko sa sandaling ito, ang espada ni Ye Tianwang, kahit na si Ye Han ay yari sa bakal, halos hindi niya ito kinaya. Kabanata 1955. Nakatingin sa si Ye Tianwang na hinati ng isang espada, ang mga tao sa mundo ay muling nagulat. Malubhang nasugatan ng binata, ngunit mayroon pa rin siyang gayong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi pinansin ni Ye Han ang titig sa pagitan ng langit at lupa, dahan-dahan siyang nagtayo, at direktang tumingin kay Ye Qing, na ang maislan na katawan ay patuloy na nanginginig, na may sapilitang ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Ate, hinihintay ko ang iyong sagot, gusto mo bang sumama sa akin? Nakita ito, ang Panginoon ng banal na palasyo ay tumuon sa kanyang mga mata, Tianyin. Nakarinig nito, ang mga nagpupumiglas na mata ni Ye Qing ay nanginginig, at sinabi niya, pasensya na, ngunit ang aking magiging asawa ay si Ye Tianwang. Nakarinig ng mga salitang ito, ang pag-asa sa mga mata ni Ye Han ay ganap na nawala. Kahit na alam niyang maaaring matapos ito ng ganito, ang pakikinig nito gamit ang kanyang sariling mga tainga ay nagparamdam ng masakit sa kanyang puso. Ate, sa unang kalahati ng aking buhay, wala akong nawala maliban sa iyo. Muli, dahan-dahang napapikit ang mga mata ni Ye Han. Ang mga tao ay hindi natatakot na mawalan, ngunit kung mawawala ang kanilang puso, talagang nawala na sila. Ate, sa unang kalahati ng aking buhay, wala akong nawala maliban sa iyo. Ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Ye Han. Kahit na ang tinig ay mahina, kumalat na ito sa buong mundo. Ang mga salitang iyon, ang mababa at na mamaos na tinig, ay nagparamdam kay Ye Qing, na patuloy na nanginginig, ng isang luha sa sulok ng kanyang mata, mad-ulash pababa. Bakit siya umiiyak? Hindi niya alam ito sa kanyang sarili, na parang may emosyon na kumuha sa kanyang puso nang hindi mapigilan. Ang kanyang isipan ay ganap na naapektuhan ng emosyong ito at kinontrol. Nakatingin sa sirang espada ng kahabaan ng buhay, ang malungkot na mga mata ni Ye Han ay tila nakangiti. Ang espadang ito ay sumunod sa kanya sa loob ng mahabang panahon, sinamahan siya sa maraming labanan, nakipaglaban sa maraming kalaban, at pumatay ng maraming tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang espadang ito ay ang espada ng kahabaan ng buhay na nakuha niya, Ye Qing, at Bigong Xiaoer sa Kunlun Mountain Martial Market, at ganap itong nasira. Tila naramdaman nito ang tunog ng nakakasakit sa puso ng kanyang may-ari, kaya nasira rin ito sa ilalim ng epekto ng puwersa kanina. Ang espada ay nasira. Puso'y nasira. Sa sandaling ito, nakatingin sa sirang espada ng kahabaan ng buhay, ang mababang tumatawang tinig ni Ye Han ay unti-unting inilabas, mula sa mababa hanggang sa mataas, at sa wakas ay naging isang ganap na pagtawa. Ha. Ang tunog ng mabaliw na pagtawa ay kumalat sa nakapaligid na mundo, na umalangaw-ngaw sa mga bundok at bangin. Sa tunog, mayroong kabaliwan, kalungkutan, at kay-abangan, at ang malungkot na hininga ay tila handa ng makahawa sa lahat ng tao sa mundong ito. Hindi nakakatakot ang mawala ng isang tao, kung mawawala mo ang iyong puso. Si Ye Han ay walang lakas na makabawi, kahit na si Ye Qing ang nawala ng alaala. Sa unang kalahati ng kanyang buhay, si Ye Han ay wala pang tunay na nawala. Ang tanging mayroon siya ay ang pag-alis ng baliw. Gayunpaman, ang baliw ay mayroon pa ring posibilidad na mabuhay muli. Ngunit dito, namatay ang kanyang puso, at ang puso ni Ye Han ay ganap na naging isang libingan, kung saan ang mga balo ay inilibing.
Sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay gumugulong, at ang mapang api na hininga ay tila nagparamdam kay Yehan na mahulog sa isang kalagayan ng kabaliwan, at ang alon ng kapangyarihan ng demonyo ay tila sumalakay sa isipan ni Yehan nang hindi mapigilan sa sandaling ito, sa gayon ay kinokontrol ang kanyang kamalayan. Ang sunod-sunod na mga sugat at suntok ay pumutol sa matatag na puso ng martial arts ni Yehan sa sandaling ito, at ang kanyang kalagayan ng pag-iisip ay nasa kaguluhan. Kapag ang isang espada ay sumasakit sa isang tao, ang sugat ay maaaring gumaling. At ang pag-ibig ay sumasakit sa mga tao, ito ay magiging hindi mahuhulaan. Sa sandaling ito, si Yehan ay hindi na nagpipigil sa kanyang sarili, gusto niyang maglabas, ilabas ang lahat sa kanyang puso. Nakatingin sa binatang tumingin sa langit at tumawa ng mabaliw, na parang nahulog siya sa isang kalagayan ng kabaliwan, maraming tao sa mundo ang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Marahil dahil dito, ang isang bihirang masasamang henyo sa mundo ay ganap na masisira. Tusukin ang kanyang mga buto at dalhin siya pababa. Bigla, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ng isang malakas na tao sa 12 templo ng universo. Kabanata 1956. Sa isang iglap, ang mga figure ng nakakatakot na malalakas na lalaki ay biglang sumugod na parang kidlat, at sunod-sunod na bumaril sa posisyon ni Yehan. Ang mga taong ito ay pawang malalakas na lalaki sa kaharian ng immortal. Tigilan ninyo iyan, kung manggahas kayong hawakan siya kahit minsan, sisirain ko ang libu-libong tao sa 12 bulwagan ng Chenkun. Nagalit si banal na Haring Qinggay. Sa sandaling ito, ang kanyang figure ay direktang lumitaw sa harap ni Yehan, na nagdulot ng mga taong nagnakaw mula sa kaharian ng immortal na direktang itulak pabalik ng kanyang nakakatakot na presyon ng banal na hari. Ha! Banal na Haring Qinggay, tila ayaw mong umalis ng buhay sa aking Yaoqi. Nagalit ang Panginoon ng banal na palasyo, at agad na pinalibutan si banal na Haring Qinggay gamit ang 8 semi-banal na makapangyarihan mula sa 12 palasyo ng universo. Isang alon ng puwersa ng pamimilit ang ikinukulong si banal na Haring Qinggay ng sabay. Kung hindi dahil sa ang lugar na ito ay palasyo ng Yaoqi, maaaring nakikipaglaban na ang Panginoon ng banal na palasyo. Gayunpaman, habang itinulak ni banal na Haring Qinggay ang grupo ng mga immortal na makapangyarihan, muli ring bumaril ang mga kataas-taasan. Nakita ko ang mga bakal na kedena na umiindayog sa mga kamay ng mga taong ito, at ang mga bakal na kedena ay tila nagmula sa siyam na kalaliman ng impyerno ay parang, malamig at nakakatakot. Hahaha, ngayon, gamit ang aking katawan ng demonyo, papatayin ko ang mundo. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay tumingin sa langit at tumawa ng mabaliw. Ang kanyang nakatali na mahabang buhok ay biglang kumalat at lumipad. Ang alon ng mapanirang enerhiya ay tumago sa mga meridian ng kanyang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay ganap na nabasag. Naging mga mata ng demonyo ito, at ang mga labi ay naging itim, na may kakaiba at masasamang ugali, na parang isang henerasyon ng mga hari ng demonyo, na dumarating sa mundong ito. Hindi, ang taong ito ay sinapian. Nakita ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya ay nagbago. Kapag sinapian, maaaring maging mahirap na ibalik siya sa normal. Hayop, masyadong mapangdaya ka. Si banal na Haring Qinggay ay ganap na nagalit, nanginginig ang kanyang mga paa, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay mabaliw na kumalat sa buong mundo, na itinulak pabalik ang 8 semi-banal na makapangyarihan, ang kanyang mukha ay namutla. Sa sandaling ito, si banal na Haring Qinggay, ang isa lamang ang Panginoon ng banal na palasyo lamang ang makakapanlaban, at ang natitirang kapangyarihan ay kumalat at bumuhos sa plaza ng Yaoqi. Sa sandaling ito, si Yaoqi, ang bundok na nakalutang sa ere, ay nanginginig, na parang sa ilalim ng nakakatakot na puwersang ito, ang buong palasyo ng Yaoqi ay masisira. Ginoo Qinggay, sabihin sa guro para sa akin na sa buhay na ito, ako, Yehan, ay may utang na loob sa kanya. Ang pangungusap na ito ay tila sinabi ni Yehan sa huling sandali ng katwiran, at pagkatapos noon, ang huling kislap ng liwanag sa kanyang mga mata ay ganap na nawala, nalunod sa kadiliman. Agad, ang magulo na buhok ay umalon, at ang pares ng itim na mga mata, na parang isang henerasyon ng mga hari ng demonyo, ay umalog sa lahat ng direksyon, na tumitingin sa mga makapangyarihang henyo sa nakapaligid na mundo. Pakitandaan, kung mayroong kabilang buhay, gusto ko ang mundong ito, walang anumang makakapag-api sa akin, walang sino mang makakadaya sa akin, walang anumang walang kapantay. Gusto kong ang piraso ng langit na ito ay hindi kayang takpan ng aking mga mata, at gusto kong ang piraso ng lupa na ito ay hindi kayang dalhin ang aking timbang. Mga paa, gusto kong lahat ng nilalang ay yumuko sa aking mga paa, Yehan. Patayin.
Pagkatapos, ang binatang nahulog sa daan ng demonyo ay gumalaw, na may mahiwagang liwanag sa kanyang katawan, at pinatay ang kataas-taasang makapangyarihan ng 12 palasyo ng Chenko na sumabog. Sa sandaling ito, ang selyo ng buhay at kamatayan ay sa wakas ay lumitaw. Ang nakakatakot na imperial na sandatang ito ay kasing bigat ng isang tuktok, at pipigilan nito ang buong mundo. Yehan? Huwag. Sa sandaling ito, nakatingin sa binatang ganap na nahulog sa daan ng demonyo. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yan Yulan ay sa wakas ay hindi mapigil ang tumulo ang mga luha. Marami siyang mga salitang hindi pa nasasabi, na may nakakagulat na galit na kumakalat. Sino ang nahuhumaling na binatang iyon na napilitang gawin ito? Ang banal na tiyanin ng Yaoqi. Palasyo ng Yaoqi. Ang 12 palasyo ng universo, o lahat ng tao sa mundong ito. Nakatingin sa binatang nahulog sa daan ng demonyo, habang ang mga tao sa mundo ay nagulat, may mga tinig ng pagsisisi. Ang panatang iniwan ng kabilang panig sa huling sandali ng demonyo ay parang isang sumpa. Ito ay malalim na nakaukit sa isipan ng lahat ng tao sa mundong ito. Kung mayroong kabilang buhay, sino ang makakapidyaw sa binata na bumalik? Bata, napakalito mo. Isang ekspresyon ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni banal na Haring Qinghai, kahit na ang maliit na lalaki ay hindi patay, ano ang silbi? Sa malayong langit, napapalibutan ng mga bundok. Sa sandaling ito, sa gitna ng mga bundok, isang figure na nakaupo ng nakatapak ay biglang nagtaas ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata, na parang isang mabangis na hayop, ay tumingin sa langit. Tumingin ng mas malapit, ang taong ito ay biglang si Emperador Aoqing. Ang taong iyon ay nakaharap sa isang krisis sa buhay at kamatayan. Ang mga mata ni Emperador Aoqing ay seryoso. Sa pamamagitan ng kontrata, naramdaman niya ang sitwasyon ni Yehan sa sandaling ito. Kapag namatay si Yehan, mahuhulog din siya sa kamatayan. Si Emperador Qing ay malubhang nasugatan at hindi pa nakaka-recover. Bata, hindi ka maaaring mamatay. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ko? Kabanata 1957. Sa susunod na sandali, si Emperador Aoqing ay nawala na sa mga bundok, lumilipad sa langit, patungo sa malayo. Kuwit-kuwit, nakakalungkot na ma-enchant. Sa sandaling ito, sa kawalan na hindi kalayuan sa Yaoqi, ang babaeng Kang ay tumingin sa binatang nahulog sa daan ng demonyo sa sandaling ito, isang ekspresyon ng pagsisisi ang sumilay sa kanyang walang pakialam na mga mata, gusto pa rin niya si Yehan na maging kanyang kalaban, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga iniisip ay maaari lamang masira. Kapag sinapian na siya ng demonyo, magiging napakahirap na ibalik siya sa normal. Marahil, ang ganitong uri ng wakas ay magiging mas mabuti. Magaan ang umiti ang mapuputing mukha na iskolar. Sa kanyang palagay, si Yehan ay napakamapanganib. Sa hinaharap, ang lahi ng Kang ay mamamahala sa mundo. Marahil, ang kabilang panig ay magiging isang makapangyarihang hadlang na maaaring poksain ang panganib na ito ng maaga. Ito ay kapaki-pakinabang at walang pinsala sa lahi ng Kang. Sa itaas ng langit, ang hari ng demonyo ay bumaba, at ang binatang nahulog sa daan ng demonyo sa sandaling ito ay parang isang henerasyon ng pagmamataas ng demonyo, na gustong patayin ang mundo. Sa sandaling ito, ang mundo ay nagsisisi, na parang ang mundo ay nalulubog sa kalungkutan sa sandaling ito, ang mabigat na hininga ay inilabas sa bawat sulok ng mundo, at ang kalungkutan ay walang katapusang kumakalat. Ang mga tao ay hindi damo at puno, paano ka magiging walang puso, Amitabha Buddha? Nagsalikop si Kasyapa Buddha ng Budismo ng kanyang mga palad, at ang mga mahabagin na matang iyon ay tila nagel iligtas sa kawalang katarungan sa mundong ito. Sa nakapaligid na mundo, 10,000 mga mata ang nakatitig sa binatang na-enchant sa sandaling ito. Isang henerasyon ng mga masasamang tao ang ipinanganak mula sa wala. Gayunpaman, ito ay isang kislap lamang sa kawali na nagparamdam ng pagbuntong hininga sa mundo. Bata, bakit ka nag-aalala dahil sa pag-ibig? Gamit ang iyong mga mapagkukunan, paano kaya ang sinumang babae sa mundo ay karapat-dapat? Sa sandaling ito, ang kalungkutan sa mga mata ni Qinghai Shengwang ay kumalat sa kanyang buong katawan. Kahit na nakilala lamang niya si Yehan sa loob ng ilang araw, umibig siya sa natitirang junior na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit, sa sandaling ito, ang kanyang hinahangaan mga kabataan, ngunit sinapian na ng mga demonyo. Yehan. Ang nakakasakit sa pusong tinig ay kumalat sa buong mundo mula sa bibig ni Yan Yulan, ang kanyang tinig ay malungkot, ang mababang mga luha ay patuloy na umaagos mula sa mga sulok ng kanyang mga mata, na parang mga patak ng ulan, na nakakalat sa langit, ang panginginig, ang malungkot at desperadong maisla na katawan, na parang isang bugzo ng hangin, ay sumugod patungo sa binatang parang isang henerasyon ng hari ng demonyo sa sandaling ito. Pigilan mo siya!
Ang mga mata ni Wan Chengrozi ay bahagyang nagbago, at gamit ang isang alon ng isang kamay, binalik niya si Yan Yulan at mahigpit na pinigilan ng henyo ng porma sayon. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang mga luhang iyon ay nagtipon sa mga patak ng tubig, ang kanyang mga mata ay ganap na desperado. Bakit? Bakit ganito? Sino ba talaga siya? Sa itaas ng kawalan, hinawakan ni Ye Qing ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang binatang nahulog sa daan ng demonyo sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanya ng masakit sa kanyang puso, ang nakakasakit sa pusong sakit upang mapunit ang kanyang puso. Ang sinapian na binata ay tila nagtipon sa isang anino sa kanyang isipan, ang aninong iyon ay malabo, na parang kamakaway sa kanya, ngunit habang sinusubukan niyang makita ng malinaw, tila mayroong isang anino sa kanyang isipan. Isang mahiwagang puwersa ang pumipigil sa kanya, na nagpapahirap sa kanya na makita ng malinaw ang mukha ng malabong figure. Bakit? Sino ako? Sino siya? Ako si Tianyin, hindi, ako si Ye Qing. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Ye Qing na ang kanyang isipan ay sesubog na, at ang mga matang iyon ay tila tulala, hindi makikilala ang tama mula sa mali, katotohanan, at ang nakaraan. Kuwit kuwit kuwit, patayin, 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 patayin. Sa sandaling ito, ang tinig ng binatang mukhang isang henerasyon ng mga Panginoon ng demonyo ay lumabas sa bibig. Sa sandaling ito, gusto niya lamang sirain ang lahat sa harap niya at patayin ang lahat ng direksyon, kabilang ang mundong ito. Ang nakakatakot na selyo ng buhay at kamatayan ay magulong nasa langit sa itaas ni Yehan, at ang bundok na bakal, na kasing bigat ng isang tuktok, ay tila sisirain ang buong mundo sa sandaling ito. Mula ng pagandahin ang nakakatakot na imperial na sandatang ito, si Yehan ito ang unang pagkakataon na gamitin ito sa harap ng mundo. Sa unahan, ang mga kataas-taasang makapangyarihan mula sa 12 templo ng universo ay dumating sa buong langit. Ang mga bakal na kedena sa kanilang mga kamay ay tila tumatago sa mga buto ng buong katawan ni Yehan. Lulubog sa pangkalahatan. Boom boom boom. Sa isang iglap, sumayaw ang palad ni Yehan, at ang nakakatakot na selyo ng buhay at kamatayan ay bumagsak mula sa langit at nahulog sa karamihan ng mga kataas-taasan at makapangyarihang lalaki. Ang ganitong uri ng kapangyarihan na umalog sa mundo ay direktang pumatay ng ilang tao. Ang kataas-taasang nilalang ay dinurog sa laman, at maging ang kataas-taasang nilalang ng ikalawang sakuna ay nawasak ng nakakatakot na pagbomba ng bundok na bakal. Maging ang kataas-taasang nilalang ng ikatlong sakuna ay maiiwasan lamang si Yehan na sinapian sa sandaling ito. Patayin 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 patayin. Ang likas na pagpatay ni Yehan ay nagdulot ng panginginig sa buong mundo. Ang selyo ng buhay at kamatayan sa kanyang palad ay parang isang Diyos ng demonyo na handang durugan ang mundo. Ang nakakatakot na bundok na bakal ay muling bumagsak, at ang ilang mga kataas-taasang makapangyarihan ng una at ikalawang sakuna na walang oras upang umatras sila ay pinuksan ng nakakatakot na bundok na bakal ng isa-isa, at ang mga katawan ay dinurog at sumabog ng kakilakilabot na puwersang ito, at ang hamog ng dugo ay lumipad sa buong langit. Kabanata 1958. Sa eksena na ito, mayroong aura ng paghahari sa kalupitan. Sa sandaling ito, ang hari ng demonyo na may hawak na bundok na bakal sa kanyang kamay ay tila walang kapantay sa mundong ito. Kahit na isang grupo ng mga kataas-taasang makapangyarihan ang dumating upang patayin siya, ang binatang iyon ay magiging walang kapantay. Imperial na armas, nakita ang kakilakilabot ng mga pagpatay na nilikha ng bundok na bakal, ang mga tao sa mundo ay nanginginig at nagulat ng sabay. Bilang rurok ng huling yugto ng dakilang karangalan, ang binatang iyon ay talagang makakapagkontrol ng imperial na armas. Gamit ang kanyang mapagmataas at nakakatakot na kapangyarihan sa sandaling ito, muli na namang nalampasan ang kapangyarihan na ginamit niya noon, ang kalaban, ang paulit-ulit na pagsabog, ay nagparamdam sa mga tao kung nasaan ang kanyang hangganan. Ito ang selyo ng buhay at kamatayan ng aking lahi ng Kang. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ng banal na hari at makapangyarihan ng lahi ng Kang. Oh, kawili-wili. Ginamit ko ang matalas na armas ng aking lahi ng Kang upang patayin ang malakas na tao sa 12 bulwagan ng universo. Sa sandaling ito, sana ay tumagal pa siya ng kaunti. Kawalan na lumilikha ng nakakatakot na mga pagpatay, at ang walang kapantay na kabataan, ang ngiti sa mga mata ay mas malakas pa. Sa sandaling ito, ang langit sa itaas ng Yaochi ay nabalot na ng hamog ng dugo, at sunod-sunod na mga trahedyang figure ng mga kataas-taasang makapangyarihan ang nahuhulog sa kawalan. Ang eksena ay napakaganda. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, ang mga namatay at nasugatang kataas-taasang makapangyarihan ay namatay na. Mayroong higit sa 20 nakakatakot na tao.
Ang apat na direksyon sa itaas ng kawalan ay pawang nakatitig sa brutal na pagpatay sa gitnang lugar sa sandaling ito. Ang lakas ng binatang iyon ay maituturing na walang kapantay sa kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan. Gamit ang rurok ng huling yugto ng dakilang karangalan, ang pagpatay sa kataas-taasan at ang ikalawang sakuna ay parang pagpatay sa aso, madali. Ang ganitong uri ng lakas ng pakikipaglaban, hayaan mong magtanong, sino pa ang makakapagtaglay ng gayong henyo sa mundong ito? Gayunpaman, nakatingin sa binatang pumatay sa lahat ng direksyon at walang kapantay sa isang grupo ng mga kataas-taasang makapangyarihan, na parang isang henerasyon ng mga hari ng demonyo, ang mukha ni Chinggay Holy King ay puno pa rin ng kalungkutan. Kahit na ang liwanag sa mga mata ng binata ay napakasilaw, ano pa? Kaya mo bang bumalik sa nakaraan? Isang maling hakbang ay maaaring sumire sa iyong buhay. Hayop na bata. Kung ibaba kita, puputulan kita sa pira-piraso. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ay muling binalot ang posisyon ni Yehan. Ang takot ni Yehan ay nagparamdam sa mas makapangyarihang mga kataas-taasang dalubhasa sa 12 palasyo ng universo na gumalaw. Sa pamamagitan ng kanina, dahil sa takot kay banal na Haring Chinggay, ang mga makapangyarihang ito mula sa 12 palasyo ng universo ay hindi gumalaw, ngunit ang walang habas na pagpatay ni Yehan sa mga kataas-taasang makapangyarihan mula sa 12 palasyo ng universo ay pinilit na silang gumalaw. Sa isang iglap, ang mas makapangyarihang aurang iyon ay dumating na sa kawalan sa harap ni Yehan. Ang kanyang aura, na parang isang Diyos ng demonyo, ay tila ganap na nawasak sa ilalim ng pagpigil ng gayong nakakatakot na puwersa. Tigilan mo iyan. Ang enerhiya ng espada kay Saint King Chinggay ay tumataas sa langit, ngunit sa sandaling handa na siyang sumalakay, ang aura ng Panginoon ng banal na palasyo na laging nagbabantay kay Saint King Chinggay, ang 8 banal na makapangyarihan ng 12 palasyo ng langit at kun ay muling pinigilan si Chinggay. Ye Sheng Wang. Banal na Haring Chinggay, ang kanyang kapalaran ay hindi na mababago. Ikaw ay isang banal na hari na. Ipinagpapayo ko sa iyo na huwag sirain ang iyong kinabukasan. Walang pakialam na tumingin ang Panginoon ng banal na palasyo. Ang hininga ng banal na hari ay mas nakakatakot pa. Gayunpaman, nakatingin kay Yehan na handa ng masaktan ng kakilakilabot ng makapangyarihan ng 12 palasyo ng universo sa sandaling ito, si Chinggay Holy King ay biglang naglabas ng isang mabangis na hininga dahil hindi ninyo binibigyan siya ng paraan palabas, kayo Yaochi at Chen Kun ng 12 bulwagan ay kailangang magbayad din ng presyo. Qinglian Sword Intent. Bigla, ang kataas-taasang kapangyarihan ng intensyon ng espada ay gamulong mula sa katawan ni Chinggay Holy King na tumutusok sa langit. Sa sandaling ito, libo-libong espada sa mundo ay nanginginig, at ang mga espada sa mga kamay ng lahat ng mga practitioner ay nanginginig ng hindi mapigilan, na parang ang mga sandatang ito ay handa ng makatakas sa kanilang kontrol. Anong isang makapangyarihang intensyon ng espada? Ang kapangyarihan ng intensyon ng espada ni banal na Haring Chinggay, natatakot akong nalampasan na nito ang ikasyam na antas na intensyon ng espada. Naramdaman ng kapangyarihan ng intensyon ng espada ni banal na Haring Chinggay, lahat ng tao sa mundo ay tumuon sa kanilang mga mata. Swish 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 swish. Walang kabuluhan, nang magulat ang lahat, ang mga liwanag ng espada ay lumipad mula sa katawan ng bawat cultivator na parang mga lumilipad na espada. Sa sandaling ito, libo-libong espada ang lumilipad sa langit. Lahat ay nabalot na parang sa susunod na sandali, ang 10,000 espadang ito ay handa ng sirain ang Yaochi at sirain ang universo. Ang kapangyarihan ng banal na hari, sa sandaling ito, ay nagparamdam sa lahat ng mga practitioner sa ilalim ng banal na hari na parang sumuko. Ang eksena ng pagbabalik ng Wan Jian sa sekta at pagsamba ay napakagulat. Kabanata 1959. Masama ito. Biglang nagbago ang mukha ng Panginoon ng banal na palasyo, at sa isang iglap, ang walang hanggang kapangyarihan ay sumabog mula sa kanyang katawan, na parang hihinto sa oras, ikinukulong ang mga liwanag ng espada sa pagitan ng langit at lupa sa itaas ng Yaochi. Sa susunod na sandali, ang 8 banal na makapangyarihan ay sunod-sunod na sumugod patungo kay banal na Haring Chinggay. Sa sandaling ito, ang paligsahan sa pagitan ng banal na hari at ng banal na hari ay magsisimula na sa langit sa itaas ng Yaochi. Ihanda ang Porma Sion, buhayin ang Porma Sion. Nakita ito, sa plaza ng Yaochi, ang 4 na Panginoon ng Palasyo ng Langit ay sunod-sunod na sumugod sa kawalan, sinasakop ang 4 na direksyon ng mundo. Ang kanilang mga kamay ay sunod-sunod na bumuo ng mga selyo. Sa isang iglap, 4 na sinag ng liwanag ay sumibaw sa lahat ng direksyon sa pagitan ng langit at lupa, na bumubuo ng isang larawan ng lambat ng langit at lupa ay binalot ang buong fairyland.
Sa paligsahan sa pagitan ng banal na hari at ng banal na hari, kung may anumang kapabayaan, ang pundasyon ng Yaoqi ay masisira. Sa sandaling ito, ang mundo ng Yaoqi ay naging medyo magulong. Para sa binatang iyon, si banal na Haring Qinggai ay ganap na nagalit, sumabog gamit ang kapangyarihan na dapat taglayin ng isang banal na hari, walang anumang pag-aalangan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malakas na lalaki mula sa 12 templo ng universo ay dumating na sa harap ni Yehan, at ang nakakatakot na mga bakal na kadena ay tumagos sa kawalan, na parang isang dragon na lumalabas sa dagat, na sinusubukang dumaan sa katawan ng binatang parang isang Diyos ng demonyo. Lahat, bukod kay banal na Haring Qinggai, naroon ako. Bigla, nang ang nakakatakot na mga bakal na kadena ay tumagos sa kawalan at nais na aipakong si Yehan sa kawalan, ang semi-banal na malakas na lalaki ng lahi ng Qin ay sa wakas ay pumili na gumalaw. Bilang isang semi-banal, ang kanyang lakas ay natural, ito ay medyo nakakatakot din, lumilitaw ito sa kawalan na parang teleportasyon, at ang kapangyarihan ng semi-banal ay inilabas, na parang isang napakalaking alon na madaling dinudurog ang nakakatakot na mga pag-atake ng isa-isa. Ito ang kalahating banal ng lahi ng Qin. Nakita ang malakas na lalaking biglang lumitaw, ang mga mata ng mga nanunood ay bahagyang natigil. Qin Tian, ano ang ibig mong sabihin? Sa ngalan ng pamilya ng Qin, o sa iyong sarili? Ako? Qin Tian? Siyempre ay kumakatawan sa lahi ng Qin. Ang anak na ito ay isang enlightened na alagad ng ating lahi ng Qin. Paano ko, Qin Tian, maaaring manatili at manood? Si Bansheng Qin Tian ay mapagmataas na nakatayo sa kawalan sa harap ni Yehan, ang nakakatakot na semi-banal na pamimilit ay nagparamdam sa grupo ng mga makapangyarihang kataas-taasang nilalang na umatras ng isa-isa. Sa likuran ni Bansheng Qin Tian, si Yehan, na mukhang isang Diyos ng demonyo, ay patuloy na gumagawa ng nakakatakot na mga pagpatay. Ang napakalaking mapanirang enerhiya ay umuungal na tinatakpan ang langit na parang madilim na ulap, at ang selyo ng buhay at kamatayan na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo, sa bawat oras isang pagbagsak ang nagparamdam ng panginginig at pagyanig sa lupa. Gayon din, ang pagkamatay ng kataas-taasan ay mabilis na tumataas. Tungkol kay Yehan, kahit na siya ay walang kapantay sa lakas ng pakikipaglaban, ang kanyang katawan ay natatakpan din ng hindi mabilang na mga sugat sa harap ng isang grupo ng mga nakakatakot na pag-atake ng grupo ng kataas-taasan. Ang kanyang katawan ay may sariling dugo, pati na rin ang dugo ng iba, ang makapal na hamog ng dugo ay napuno ng hangin, na parang isang ulan ng dugo ang bumagsak sa mundong ito. Patayin, 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 patayin. Kahit na nasugatan ang katawan, ngunit ang tao ay hindi patay, ang pagpatay ay walang katapusan. Ang pagpatay sa sandaling ito ay ganap na isinasapanganib ang kanyang buhay, ang binatang mukhang isang Diyos ng demonyo, na parang kahit na pumunta siya sa impyerno, dadalhin niya ang isang tao pa upang mailibing kasama niya. Kumakatawan sa lahi ng Qin. Ang nakapaligid na mundo, nang marinig ang mga salita ni Qin Tian Bansheng, ay mukhang nagulat. Ang binatang mukhang isang Diyos ng demonyo ay isang miyembro pala ng lahi ng Qin na nagpaliwanag sa Dao. Hindi maraming tao sa mundong ito ang nakakaalam nito. Natanto ng lahi ng Qin na noon, siya ay isang kamangha-manghang henyo din. Nagwawala ka na sa aking fairyland ng napakatagal, maghintay, talagang iniisip mo bang wala ako? Walang kabuluhan, nang ang langit sa itaas ng Yaoqi ay madungisan ng dugo at ang nakakatakot na pamimilit ay binalot ang mundo, isang walang pakialam na tinig, na parang isang Diyos, ay nagmula sa isang palasyo sa Yaoqi. Pagkatapos mahulog ang tinig na iyon, ang puwersa ng pamimilit na mas nakakatakot kaysa sa banal na hari ay agad na binalot ang Yaoqi sa loob ng radius na 10,000 metro. Ang paglabas ng puwersang ito ay nagparamdam sa lahat ng tao sa mundong ito na nakakulong bumangon ka. Banal na Emperador, ito ang nakakatakot na makapangyarihan ng banal na Emperador. Banal na Emperador, sa sandaling ito, ang haligi ng palasyo ng Yaoqi ay hindi pa lumilitaw, at ang nakakatakot na banal na Emperador ay gumalaw na. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, ang Yaoqi ay masisira. Tanging ang banal na Emperador, na higit sa kapangyarihan ng banal na hari, ang makakapagpigil sa lahat ng bagay dito. Ang banal na emperador ay gumalaw, at sa isang iglap, ang kapangyarihang iyon na mas nakakatakot kaysa sa banal na hari ay binalot ito, at ang lahat ng kawalan sa loob ng radius na 10,000 metro sa paligid ng Yaoqi ay ikinulong ng nakakatakot na kapangyarihang iyon. Sa sandaling ito, bukod sa mga makapangyarihan na nasa labas ng labanan na 10,000 metro ang layo, ang mga makapangyarihan ng Yaoqi, ang mga makapangyarihan ng 12 palasyo ng Chen-kun, Qinggai Sage King, Qin Tian Bansheng, at maging si Yehan na nakilahok sa labanan.
Sila ay nasa ilalim lahat ng pagkulong ng kapangyarihang ito, gayong kapangyarihan na walang sino man sa mundong ito ang makakapanlaban. Maging ang Panginoon ng Banal na Palasyo at si Banal na Haring Qinggai ay pareho. Kabanata 1960. Sa sandaling ito, lahat ng labanan at pagpatay sa langit sa itaas ng Yaoqi ay tumigil sa isang iglap. Ito ay, maaari kayang si Banal na Emperador Yiyao. Nakita ang eksena na ito, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihan sa nakapaligid na mundo ay nagulat. Banal na Emperador Yiyao, ito ang haligi ng Yaoqi, ang Denghai Shenzhen, na nagpapanatili ng walang hanggang kasaganaan ng Yaoqi. Sa sandaling ito, ang mukha ni Banal na Haring Qinggai ay naging napakasam. Ngayon na kahit na ang isang malakas na lalaki na si Banal na Emperador Yiyao ay lumitaw, paano magkakaroon ng pagkakataon na magbago ang kapalaran ni Yehan? Uungal. Sa itaas ng kawalan, si Yehan ay umuungal, at mayroong isang napakalaking mapanirang enerhiya na namumulaklak mula sa mga mata ng demonyo na iyon. Sa sandaling ito, na ikinukulong ng nakakatakot na makapangyarihan ng banal na emperador na ito, ang marahas na binatang iyon ay tila gustong sirain ang pagkulong na ito, na nalampasan ang siyam na langit, at patuloy na pumatay sa mundo. Sa sandaling ito, siya ay isang demonyo, hindi natatakot sa lahat ng nilalang, maging sa harap ng makapangyarihan ng banal na emperador, itataas niya ang kutsilyong pamatay sa kanyang kamay, kahit na ito ay isang Diyos, papatayin niya ang lahat. Hindi mo alam kung paano pahalagahan ang gayong kamangha-manghang talento, dahil na-enchant ka na, ano ang silbi ng pagpapanatili nito. Sa itaas ng Yaoqi, ang walang pakialam na tinig na may nakakatakot na pamimilit ay muling lumabas. Kahit na ang Emperador Yiyao, na nagparamdam sa lahat ng makapangyarihang tao sa mundong ito na tumingin sa kanya, ay hindi lumitaw, ngunit sa pagharap sa kanya, maaari kang walang sino man ang nang-ahas na maging mapangahas. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng nagulat na titig ng karamihan, nakita ko na ang mga makapangyarihan ng 12 palasyo ng Chenko na ikinulong sa kawalan ay biglang nakaramdam ng paggaan ng presyon sa kanila, at ang nakakatakot na pamimilit ng banal na emperador ay nawala sa kanilang mga katawan. Nawala siya ng walang bakas. Ang anak na ito ay ibibigay sa 12 palasyo ng Chenkon para sa pagtatapon. Walang bakas ng emosyon sa tinig ni banal na Emperador Yiyao. Nakita niya ang lahat ng nangyari ngayon. Ang talento na ipinakita ni Yehan sa Yaoqi ngayon ay gumalaw sa kanya, ang banal na emperador, ngunit dahil ang henyo na ito ay nasira na, ganap na sirain natin ito ay maituturing ding pag-alis ng isang kinabukasan na problema na may walang limitasyong potensyal para sa Yaoqi. Nakarinig ng mga salitang ito, ang napakasamang mukha ni banal na Haring Qinggai ay nagbago muli. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, ang mga makapangyarihang lalaki sa 12 templo ng universo ay naging labis na malamig at walang puso nang tumingin sila sa binatang puno ng mapanirang enerhiya sa kawalan. Ang ikalawang bulwagan ay dapat na magparamdam sa kanya ng isang mabigat na presyo upang mapawi ang kanyang galit. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa binatang mukhang isang Diyos ng demonyo sa harap ng mga tao sa mundo ay muling maitayo ang karangalan ng 12 templo ng universo. Tapos na ang batang ito, nagsalita na si Emperador Yiyao, kahit na sinapian siya ay pretuhin ng pinakamasama ng 12 bulwagan ng langit at kun. Nakita ang eksena na ito, lahat ng makapangyarihan sa mundo ay bumantong hininga sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, ang kapalaran ng binata ay natukoy na. Sa mundong ito, sino ang makakapagpabago sa desisyon ng banal na emperador? Walang sino man. Sa sandaling ito, si Yan Yulan ay naging isang taong umiiyak, ang tahimik na mga luha, na parang may kutsilyong nakatusok sa kanyang lalamunan sa sandaling ito, na nagpapahirap sa kanya na makasalita. Nakatingin sa binatang ikinulong sa kawalan ng pamimilit ng banal na emperador, na patuloy na umuungal at nagpupumiglas na parang isang Diyos ng demonyo, ang madilim na mga mata ni Yan Yulan na puno ng hamog ay naglalaman ng isang pahiwatig ng galit na napupuot sa mundo. Si Yehan ay maaaring magkaroon ng ngayon na nagparamdam kay Yan Yulan na napupuot sa lahat ng tao sa mundong ito sa sandaling ito. Ho 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 ho! Sa langit, tila ang dagendong ng Diyos ng demonyo ay inilabas pa rin mula sa bibig ng sinapian na binata, na parang ikakalat ito sa 9 na langit at 10 lupa. Sa tinig na iyon, mayroong walang hanggang aura ng karahasan. Tinutusok ang kanyang mga buto at pinuputol ang kanyang katawan. Bigla, isang nakakapangangilabot na tinig ang nagmula sa bibig ng malakas na lalaki sa 12 templo ng universo. Ang mga salitang ito ay nagparamdam ng panginginig sa mga puso ng mga tao sa mundo, at sila ay napunit. Sa susunod na sandali, ilang malalakas na lalaki mula sa 12 bulwagan ng universo ay lumabas mula sa kawalan sa harap at likuran ni Yehan na may malamig na mga mukha.
Lahat sila ay may suot na madilim at malamig na bakal na kadena sa kanilang mga kamay. Whoosh whoosh! Ang tunog ng mga bakal na kadena ay tumagos sa kawalan, na parang mga bakal na kadena na ikinukulong ang mga demonyo mula sa impyerno, at sa ilalim ng nakakagulat na mga titig, lahat sila ay tumagos sa katawan ni Yehan. Isang kabuuang 8 bakal na kadena ang tumagos sa buto ng dibdib ni Yehan, mga buto ng binti, at mga buto ng pipa. 8 malalakas na lalaki ang humawak ng 8 bakal na kadena at sumakop sa 8 direksyon. Hanggat ginagamit nila ang kanilang lakas, ang katawan ni Yehan ay mahahati sa mga piraso, at maging ang kumpletong katawan ay hindi maitatago. Ang eksena na ito ay lubos na trahedya, at ang mga agos ng dugo ay patuloy na kumakalat mula sa kanyang katawan.